Magandang tanghali po. Oy, magandang hapon na po. Maupo tayo lahat. Salamat po. Ano ba? Ay, maupo raw ho lahat dahil di nakakita yung nasa likod. Secretary Jun Abaya, Senator Frank Drilon, ating susunod na Governor Egay San Luis, ang kanyang tapat na kasamahan, ating susunod na Vice Governor Soy Mercado, ating pong host, si Manong Jun Chipeco, susunod na kongresista ulit. Ang kasintanda ko po, si Timmy Chipeco. Lamang lang ho siya ng konti, isa amin ni Sinasani. Si Dan Fernandez. Ating pong Secretary General ng Partido Liberal, si Mel Senen Sarmiento. Kaya ako binibigyan karangalan si Mel. Pag Secretary General po, tawag doon, sa English ang ganda pakinggan, di ba? Secretary General. Sa Tagalog po, dakilang utusan. Basta may problema sa clown ng Secretary General. No? Alam ko po yan dahil dati po ako yung Secretary General ng partido namin. Ating po mga kasamaan sa Laguna, tulad ni Len Alonte ng Binyan. Nakukonti ang kamag-anak na kasama dito. Fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Talaga naman pong laging sulit ang pagpunta natin sa Laguna, lalo na kapag buwibisita tayo dito sa Calamba. Gaano man po kasi katindi ang sikat ng araw, talaga naman doble pa po ang init ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Salamat po sa patuloy niyong pakikiisa sa Tuwidadaan. Tataka ho yung mga kapatid ko. Lalo na po nung kampanya. Sabi na, alam na, ang tulog ko kasi ng kandidato sa national election, maswerte ka ng 3 hours. Okay? Ang pagkain mo, kadalasan po, special. Ang tawag po doon, memorize. Subukan na ba niyo yung memorize? Hindi ho galing kay Secretary Alcala yun. Masustansya po yan. Dahil siyempre, wala na ho hihigit sa alaala pa. Pero pag nakahalubilo ko nga ho mga boss ko, no, talo ko pa yung full bat na telepono dahil talaga naman ho kayo ang lakas ko. At ulit, maraming salamat po sa inyo lahat. Dahil sa nilikha ninyo at patuloy na ginagawang pagbabago, kaya nating ipagsigawang talaga namang ang sarap maging Pilipino sa mga panahon ito. Hulyo 2011 po, nang huli akong magtungo dito sa Calamba upang ipamahagi ang 4,000 pabahay para sa ating mga kasundaluhan at kapulisan. At mula po noon, lalo pang maarangkada ang programa dahil sa ating mabuting pamamahala. Natapos na po ang ating ipinatayong nung nakaraang taon na 21,800 na pabahay para sa ating mga sundalo at pulis. Nasa phase 2 na rin po ang programa kung saan 31,200 pa ang ipinapatayo natin para sa mga kawani ng AFP, PNP, BGMP, BFP, Bucor sa buong bansa. Paalala ko lang po sa inyo, bakit natin sila tinutulungan? Sa kamay nila raw po, pag yung sahod ng kapulisan sa basic ko yata ay 16,000. Ang upa raw sa bahay mula 3,000 hanggang 5,000. O di halos 1/3 po napupunta sa upa pa lang ng bahay. Tapos gusto natin hindi sila tiwali. Dito po'y tinutulungan natin kung saan magkakaroon silang pabahay. Ang babayad po nila para mapag-arian na yung lupa at saka yung bahay, 200 pesos a month. After 25 years, tataas po yung magiging 1,000 pesos a month. Malayo po sa 3,000 to 5,000. Siguro naman po, naibalik natin sa kalasweldo, pwede natin sabihin, dapat naman siguro makakaasa kaming hindi kayo lilihis sa Tuwidadaan. Nandito po tayo ngayon upang palakasin pa ang mabuting pamamahalang nagbubunsod ng pagbabago at ipanawagang piliin ang mga matuwid na Pilipino sa susunod na halalan. Mantakin po ninyo, mula ng manungkulan tayo, naitaas natin ng 200, litin ko po 268% ang budget ng DSWD. 78% sa Department of Health. 44% naman sa DepEd at 23% sa DPWH. Naitaas natin ang kanilang budget ng walang itinataas na buwis maliban sa sin taxes. Bakit? Dahil wala nang tagas sa kabambayan.
Hindi na tayo nagso-shortcut sa kung kaninong bulsa ang pera ng taong bayan. Sayang naman po ang mga reformang ipinunla natin kung puro utak-wangwang ang ihahalal natin. Kung makupad sa serbisyo ang mga iluluklok natin sa pwesto at puro pagpapapogi lang ang alam, good luck po sa Laguna, baka maiwanan tayo. Iaasa ba ninyo ang kinabukasan ninyo sa isang pinunong, ang sabi ng iba, sa flag racing pa lang ay hindi na maasahan? Pero ang pag-alam ko po, dumarating sa flag racing. Mga 11:30 na ho yata ang balita ko. Tanghali po, hindi sa gabi. Minsan nga po ay nagpatawag tayo ng meeting ng mga kongresista at gobernador sa Malacanang upang tugunan ang pagbaha sa mga komunidad na malapit sa Laguna de Bay. Ang usapan at ang imbitasyon, 3:00. Dumating po isang gobernador, tila 5:30 na yata ng hapon. Ang sakit po nito, everybody present except this governor. At sinabi ang problema, pinagtalakayan namin ng 2 oras kalahati. Nagkasundo na ho lahat, doon siya dumating at nagtanong anong pinag-usapan. So pinakiusap ko po doon sa governor na present and on time. Pakipaliwanag na lang kung anong pinag-usapan. Kasi maliwanag naman po. Nakasalalay po sa inyong boto kung mangunguna sa paglago ang Laguna o may iwan sa row 4 ang inyong probinsya. Gaano man kalaki at kahusay ang mga proyektong naisipatayo ng pambansang pamahalaan, kung pabigat at laging hatid ng prioridad ng inyong lokal na pinuno, maliligaw lang sa kung saan ang mga plano natin sa Laguna. Balikan ko po yung ating Laguna de Bay na problema. Alam mo nyo, dinatang ko kasi, may mungkahe, o may kontratang ibibigay. 18.7 billion pesos po ang ilalagay para magkaroon ng dredging na Laguna Lake. Okay? So, dredging. Siyempre, pag dredging kadalasan sabi lang, madaling mawala pondo dito dahil hindi mo alam kung saan napunta. Yeah? Ide-dredge. Pag umulan, sasabihin, bumalik yun na dredge. Kaya hindi natin mapatunayan nung araw. Ngayon po, meron ng teknolohiya. Malalaman na natin kung ginawa o hindi ginawa. Pero yung proyekto, problema, kulang na raw ang kayang tubig na ipunin ng Laguna Lake. Solusyon, i-dredge. O sige, sabi ko, saan nyo dadalhin yung tatanggalin na burak sa lawa? Sagot sa akin, kukunin sa isang parte, dadalhin sa kabilang bahagi ng lawa at doon ibubuhos. Sabi ko, sandali lang. Pag kinuha mo sa isang parte, inilipat mo sa kabilang parte, paano dadagdag ang tubig na kayang sapuhin ng lawa? Yeah? Nung ako po'y grade school, tinuro ko kasi yan Pag may matter, occupies, di ba? Volume. If the matter is still there, it occupies the same volume. So we did not recover volume, iiwan natin doon yung materyales. Madaling salita po, simpleng-simple na lang. Para sa pribilehong paglaruan natin, yung putik natin, magbabayad tayo ng 18.7 billion pesos. Okay? So, nag-usap po kami, nandun si Egay, Dan, nandun ka rin, di ba? Si Timmy, nandun rin, si Governor Inares, nandun, ng Rizal, marami pang iba. At pinagkausunduan namin, maghanap na tayo ng tunay na proyekto na talagang sasagip sa Laguna Lake, na talaga naman mapapakinabangan ng tao, maiwasan yung pagbaha at maibalik yung ganansya nito. Hindi yan naglalaro ng putik. So lahat ito nagkasangayunan. Ngayon, bakit ko binalikan to? Kasi may dumating nga ho ng 5:30 nung nagtayo na kami at nagpaalamanan na at sinabi anong pinag-usapan. So ipinaliwanag ko. Pinaliwanag ko sa inyo ngayon, ipinakita sa kanya lahat ng datos. At pagkatapos po nito, akala ko naman po yung maliwanag na usapan. Siguro wala naman papaig sa kanyang magtapon tayo ng 18.7 billion. Tama po ba? Maliban sa kanya. Dahil pagkatapos po noon, mga ilang araw lumipas, nabasa ko lang sa dyaryo, gusto raw niyang ipatuloy yung dredging project dito sa Laguna Lake. At hindi ho nagtagal. Paulit-ulit siya nagsasalita ng ganon. Hindi ko na ho alam. At hindi ko naman ho, dahil hindi ko alam, hindi ko na sasabihin kung anong motivasyon niya, o anong pakay niya na para ituloy itong paglalaro ng putik na to. Basta kung gusto niya maglaro sa putik, nasa sa kanya yon. Ako po, hindi sasama sa kanya. Sa kayo po, sinisikap natin pumaspas ang pagpapagawa ng 47 kilometrong Cavite-Laguna Expressway mula po sa Mamplasan, Laguna hanggang Kawit, Cavite.
Isinusulong na rin natin ang Calamba-Los Baños Bai Expressway na magmumula sa SLEX Extension at kokonekta sa ating national road sa munisipalidad ng Bai ulit. Batid po natin ang malaking pinsala ng malawakang pagbaha. Kaya naman naglaan tayo ng 5 bilyong pisong priority flood control projects para sa Kalakang, Maynila at mga karatig bayan. 780 milyon po nitong 5 billion ay nakalaan para sa lalawigan ng Laguna. Puspusan nating itataguyod ang mga infrastrukturang pipigil sa pagragasa ng baha sa iba't ibang bahagi ng Laguna. Nakapila na ang mga land raising projects malapit sa Laguna de Bay at ang pagpapatibay sa mga dinadaluyan ng tubig patungong lawa ng Laguna. Target rin nating simulan sa susunod na taon ang tinatawag na C6 Extension, ang Flood Control Dike Expressway na babagtas mula Taguig hanggang Laguna. Ito po ang pamalawakang proteksyon tuwing tag-ulan at may panganib ng pagbaha. Ang tagumpay o pagkabigo ng lahat ng nabanggit kong proyekto ay nakasalalay sa uri ng pinunong iluluklok na Laguna. Kung kasabay nating humahakbang sa isang landas ang susunod ninyong gobernador, tiyak na bibilis ang pagtupad natin sa mga ito. Pero kung ang piliin ninyong pinuno ay umastang hati ang atensyon sa pagsisilbi at para bang mas gusto siya lagi ang bida, huwag na po tayo magtaka kung mapunta sa wala ang ating mga pinaghirapan. Ang kailangan, tapat na pinunong magsusulong ng tamang proyekto sa tamang kalidad, sa mas mababang halaga at mas mabilis na paraan. Dapat patas at laging nasa oras ang paglilingkod sa inyong probinsya. Iyan ang tiyak na iaalay sa atin ng susunod na gobernador ng Laguna na walang iba kundi si Egay San Luis. Kay Egay San Luis, makakaasa tayo sa gobernador na malinis at sa serbisyong mabilis. Lalo magiging abot kamay ang pag-asenso ng Laguna kung makakasama rin natin ang mga maasahang lingkod bayan gaya ni Dan Fernandez at si Benji Agaraw. Ang subok na sa serbisyong si Manong Jun, si Peko. At ang inaanak kong hindi ko kailanman matatanggihan, si Ivy Arago. Lulubusin ko na rin po ang aking pakiusap. Huwag sana tayong makontento lang sa pagboto sa kanila. Ikampanya natin sila at ipaabot sa ating kapwa ang panawagan ng tuwid na daan. Malinaw po, sa ating agenda na malawakang pag-unlad, binibigyan natin ang kakayahan ng mga Pilipino makiambag sa pagpapaunlad ng bansa. Hindi po natin idinadaan sa tsamba at bahala na ang ating mga reforma. Sa pag-usad natin sa tuwid na daan, lalo nating pinapatibay ang batayang prinsipyo ng ating pamamahala. Sa bawat sangandaan ating kaharapin, iniisip lang natin ang tama. Puwapanig tayo sa ating kapwa at nananalig sa kakayahan ng Pilipinong patuloy na gumawa ng pagbabago. Sinisiguro nating hindi na tayo maliligaw at bawat takbang natin sa tuwid na daan ay maghahatid sa atin ng maliwalas na bukas, kung saan bawat Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap. Alam po nyo, kahapon po ay nasa Cavite ako. Doon po ay pinasinaya natin, tinignan ang ginagawang Ternate Nasugbu Road. Ito po, babawasan yung biyahe mula ngayon tinatayaro kung galing ka Maynila, magpupunta ka sa mga tourist attractions sa Nasugbu, 4.5 hours route. Pag natapos itong karsadang to at inaasahan natin July 1 nagagamit na, magiging 3 hours na lang route at mabagal pa ang takbo. So natural po, dadami ang turista doon. Bawat turista darating, dagdag na trabaho sa ating mga kababayan, pareho sa Cavite at sa Batangas. Tama po ba? Okay. So ang maganda balita po, July 1 magagamit na. Ano po yung pangit na balita? 1994 pa pala huplinano yung karsadang yan. Gaano kahaba ho yung karsada? 6 kilometers. Ilang taon bago matapos? Halos 20 years. So pag kinenta po niya, parang lalabas yata 300 meters per year. Pero hindi ho yun ang masakit eh. Ang masakit, di ba? Sa 20 years na yun, kung napaayos yung biyahe ng mga turistang gusto maging turista doon sa lugar na yun, ilang kayang trabaho ang nailikha na? Ilang kayang bata ang napag-aral na mas maayos? Ilang kayang mga sikmura ay nabusog
dahil maraming pagkakataon. Ulitin ko po, 1994 inumpisahan o pinagplanuhan, 2013 magagamit. Yan ho, pag mali ang pinili natin. Kayo na ho mag-isip, bakit tumagal ng ganon ang kakaliit na karsadang yan? So mga kasama, napaka-importante po. Sabi ko nga ho, may habla natin, o may kumpara natin ng ating pong bansa. No? Sa panahon, nung panahon ng bayanihan, di ba? May bahay kubo. Medyo hindi na maganda itong lugar na ngayon. Kailangan ilipat si bahay kubo. Para ilipat, magtutulungan yung buong sitio, yung buong barangay. Sabay-sabay bubuhat, sabay-sabay hakbang, sabay-sabay na maihatid na may ayos. Ito pong bahay kubo na to. Yun po ang kailangan natin. Nagtutulungan. Huwag naman ho tayo kukuha na imbis na makitulong, biglang sumampa pa sa loob ng bahay kubo at magpabigat. Huwag naman ho tayong kukuha na baka imbis na makaabante tayo, tali pa tayo sa poste para hindi umusod. No? Nasa inyo po mga kamayan. Kayo ang boss natin, sa inyo galing ang lakas. Kayo ang magsasabi ng kinabukasan natin. Siyempre po, papakiusap po sa inyo, ating mga senador sa Team Pinoy. Narinig na po nyo ang karamihan sa kanila. Pakihintay lang po nyo si Sani Angara. Alam naman po nyo, kapatid ko to sa Damatwid. Alam naman nyo kung sino matanda sa amin? Obvious na obvious po yan. Mga kasama, lahat po ng kasamahan natin sa Team Pinoy, no? 4 na po yan nung pinagpilian. Bakit tayo nakaabot dito sa 12? Dahil turo po na aking ina, turo po na aking ima. Pag nagbitaw ka ng salita, kaya mong panindigan. Kung ako makikiusap sa inyo, dapat kaya kong i-garantya ang performance ito mga to. Sa akin pong pananaw, lahat sila dumaan na sa mga pagsubok. At sa pagsubok yun, ipinakita ang gilas sa atin. Saan ko na ho kay Sani? Si Sani Angara po nakasama sa Kongreso. First term niya, dumating kami sa usapin ng impeachment. First term mo bilang kongresista, biglang napalaban siya sa Malacanang. Pero maliwanag kay Sani, sino ba ang boss ko? Yung humalal sa akin o yung nasa Malacanang? Boss ko, simple. Interes ng mga humalal sa kanya ang dapat niyang panindigan. At yun po, nakisama sa amin at humanda sa kung ano man hugupit ng buwelta ng Malacanang. Yun po ang kalibre ng pagkatao nito si Sani Angara. Kaya kailangan po natin si Sani dalhin sa Senado. Si Jambi naman po, nakasama natin sa Senado. Siyempre si Jambi po, pag tinitingnan natin, maamong tsura, di ba? Kung hindi ka tiwali. Pag tiwali ka, tinitigan ka ng walang ngiti. Para ka natutunaw talaga. Sa tingin pa lang, malapit na ang araw mo. No. Yan po si Jambi Madrigal. Galit sa korap. Ibalik po natin sa Senado. Ito naman po susunod, si Bam. No? Si Bam Aquino. May nagtanong raw sa kanya kung pamangkin ko siya. Tapos may isa pa nagtanong kung anak ko raw siya. Sabi ko kay Bam, padala mo sa akin yung address niya, mukhang kailangan ng salamin. Di ba? Pareho lang naman ang edad namin Pareho kami may 3 at may 5. Ha? Siya po 35, ako po 53. Okay? Yeah? Malapit na malapit, di ba? Hindi, pero mas seryosong bagay naman po. Si Bam kasi 6 years old nung pinatay yung tatay ko. Kasama namin ang gigising ng taong bayan. Sipin yung ginawa sa tatay ko, dating senador, pinaslang para mas maalaga pa doon sa kinakatay na baboy, di ba? Kaya sa baka. Kay Bam mo, 6 years old, doon na niya nakita agad kung anong ibig sabihin nung talagang maapi ng mali at ano yung ipaglaban, yung tama. At dahil doon po, bagamat nakapagtapos siya ng management engineering sa Ateneo, no? Ano pa po yan? Summa cum laude, valedictorian pa. Yung kursong yan kasi, mamili ka ng trabaho pag mag-graduate ka lang. Pag gano'n na, valedictorian ka na, summa cum laude ka pa, talagang mamimili ka kung saan mo gusto. Pero minabuti po niya, wala siyang fulfillment kung sa kumpanya magtatrabaho. Mas, palagay niya, makukontento siya, makukompleto siya kung tutulungan ang mga kapatid nating mas nangangailangan sa pamamagitan ng microfinance. Usapin ng microfinance, doon po niya binuhos sa kanyang buhay at pati na rin sa mga isyong may kaugnayan sa kabataan. Kung may nagtatanong po sa atin, paano tayo sa 2016? Sabi ko, alam naman ho niyo, mandato ko hanggang 2016. Wala naman po akong balak tumakbong barangay captain o congressman sa 2016. No? Dapat ho, matapos ko lahat ng inaasahan natin by 2016. Pagkatapos po nun, siyempre, kailangan naman natin may sunod na sa susunod na salinlahi. Sabi nga ho ng tatay ko, lalo na nanay ko,
Kailangan mong igarantya. Ngayon, pag ganito, na malapit sa akin, kamag-anak ko pa, mas tumataas ang standard. No? Dahil pag nagkamali siya, lagot na siya sa lola namin, dadalawin to ng aking tatay at nanay, at pagtapos nila, ako naman ho ang bahala dito kay Bam. No? Kaya, pakitulungan po natin itong pinsa ko si Bam. Representative natin si Camille Villar, anak ni Cynthia Villar. Si Cynthia, o Ma'am Cynthia ang tawag namin, asawa ng speaker nung kami bagong kongresista. At bilang asawa ni speaker, parang tumayong parang ina namin. Tinuro kami paano maging mas mahusay na maging representante ng aming mga sinasaklawan. Gusto ko talaga kay Cynthia maliwanag na maliwanag, no? Kung anong nakita mo, yun. Hindi sasabihin sa yung, ngari, suportahan kita, pero ilalaglag ka pa. Hindi. Pag gusto ka, sasabihin sa'yo gusto ka. Pag ayaw ka, sasabihin sa'yo ayaw ka. Yun ang masarap kausap. Maliwanag ang pinag-uusapan. Kaya pag sinabi ni Cynthia Villar, no, pag may hanap buhay, hanep ang buhay. Ako po'y naniniwala dyan. Kaya si Cynthia Villar po, huwag natin kakalimutan dalhin sa Senado. Si Risa kasama po natin kanina. Pero alam naman po niyo, Senador, kailangan tumahak sa 80 probinsya sa loob ng 90 days, minus Holy Week pa. So, yung representante po niya dito, kanyang pamangkin, si Luis Ontiveros. Si Risa po, mahaba-haba natin nakasama sa Kongreso. Si Risa, tulad ng marami natin kasama, namili. Pwede siya nanatiling host sa isang TV show, talk show host. At pwede na makontento. Yung mga usaping mahalaga, tinatalakay na malalim. Pero kulang para sa kanya doon. At imbis na nagre-report lang siya tungkol sa mga isyong to, nakihalo na siya sa pagsasaayos ng mga isyong to, lalo na tungkol sa kababaihan, at lalo na po, pag talagang kailangan ipaglaban yung tama. Wala na akong kaduda-duda. Pag si Risa po, ay binidila natin sa Senado, parating kasama natin siya sa lahat ng tamang laban. Tulungan po natin si Risa Ontiveros. Si June Magsaysay, huwag natin kalimutan, siya nagsiwalat sa atin ng fertilizer scam. Sa mga hindi ko nakakaalala nun, Farm Input Program, tutulungan ng magsasaka. Ano yung tulong para sa magsasaka ng mais at saka ng palay, ay binigyan o bibigyan ng fertilizer na pang bulaklak. Okay. Hindi ko naman alam na bakit bulaklak ang fertilizer para sa palay at sa bigas. Mali na yung fertilizer, mahal pa, tapos di pa nakontento, hindi na rin diniliver. Nabulsa na lang lahat. Sino nagpakita sa atin yan? Si June Magsaysay. Anong pinagpilian niya? Pwedeng komportable. Yeah? Si June Magsaysay. Eksakto. Ganyan o teamwork ng Team Pinoy. Pero ang punto nito, kinalaban ang kailangan kalabanin para magkaroon ng katarungan para sa ating mga kapatid na magsasaka. Yan po ang serbisyong Magsaysay na nakasanayan na natin. Sabi nung iba nga, mukhang may edad na yan. Ang sabi ko, sigurado may integridad. Ito po, si June Magsaysay. Si Coco Pimentel. Ano bang preba ni Coco Pimentel? Simple-simple. Kasabay namin yung 07 tumakbo senador. Nanalo, dinaya. Dinaya, pwede tumakbo ng 2010. Pero pag tumakbo siya, hindi na siya, parang wala na yung protesta niya. Pero sabi niya, pwede ko bang gawin yon? Paano yung pinagkaloob na mandato sa akin ng mga kababayan natin? Paano yung karapatan nila na mamili kung sino dapat kumatawan sa kanila? Ipinaglaban niya. Resulta po, nakapasok na sa Senado, pero yung 6 years na binigay nyo, naging 1 year and 10 months lang. Pero importante ho siguro para sa akin doon. Pwede pang sariling inisip ni Coco Pimentel. Ang ginawa niya para sa kanya mga boss tulad ko, sacrifice myself, basta mapanindigan ang karapatan ng mga boss ko. Yan po ang kailangan nating tao sa Senado. Si Sonny Trillanes, di ba ganun rin? Isang tawag lang, suko na ako, bow na ako, gagawin ko na kung anong gusto nyo. Pero pinanindigan niya. Nangampanya rin noong 07 sa loob ng kulungan. Naupong senador, nakakulong pa rin. Pero hindi ho siya nasira sa atin na nagbigay ng tiwala sa kanya. Totohanan na pinanindigan niya anong pahirap, para lang ilaban ang tama. Yan po, si Sonny Trillanes. Kailangan din po natin. Si Grace po,
Sabi nga nila, pinakamagalang na kandidato namin. Pero importante po kay Grace. No? Nasa MTRCB siya, ako po'y walang problema no itinalaga natin dyan. Siyempre, alam ni Danto, sa larangan ng mga artist, tsaka ni Lea, alam rin yan, huwag mong pakilamanan yung obra maestra, mag-aaway kayo. Kung hindi tama ang pakiusap mo sa kanila, araw-araw siguro pinoprotesta ka. Pero ang galing ng pangangasiwa niya. Kung ang buho ko man ho ay numipis, wala hong dahilan ditong ginawa si Grace po. Dahil talaga nung sinabi niya sa akin, Sir, may mga nagmumukhaing tumabo akong senador. Ano ba palagay niyo? Sagot ko sa kanya, Grace, kung manatili ka sa MTRCB, papasalamatan kita. Pero nakita ko naman ho, na talaga may maitutulong si Grace po sa kalakhang lipunan, hindi lang po sa larangan ng saklaw na MTRCB. Talaga nakikita ko po na hindi niya sisirain ang magandang alaala at pangalan ng kanyang mga magulang. At dito po, talaga may kasangga tayo na kumbaga hindi pa pwede mabahiran ng maling sistema ng politika. Kaya sigurado tayong isa rin to sa magpaparangkada sa tuwid na daan. Kaya huwag natin kakalimutan po si Grace po. Si Alan Cayetano, kailangan ko pa ho bang ipakilala sa inyo? Talagay ko, kilala ninyo si Alan Cayetano at si Chis Escudero. Pareho kong kasama sa Kongreso sa napakaraming mga impeachment na sinubukan naming gawin para magkaroon ng check and balance sa ating pong pamamahala. Sila ho, katulong rin natin, naghanap ng mga preba at saka anong katotohanan sa iba't ibang investigasyon na ginawa. Sila ho, hindi natakot na lumaban sa pinakamalakas na puwersa dito po sa ating bansa. Kaya kung pwede po, palagay ko karapat-dapat lamang na ibalik natin si Alan Cayetano sa Senado at si Chis Escudero, ginagarantiya ko sa inyo, talaga napakalawak ng heart niya para sa atin lahat. Okay. Si Loren Legarda, parati po yung ginagawang number 1 dito. Palagay ko, alam na nyo kung bakit dapat natin gawin ulit number 1. Talagang tagapagtanggol ng kalikasan. Yung nangyayari po sa Lawa na Laguna, yan po. No? Pag-atake na nga ho sa kalikasan at buwabawi na ang kalikasan. Si Loren po, mahaba-haba na ang serbisyo sa buhay publiko. Palagay ko po, nakita na natin ang dahilan kung bakit nga at karapat-dapat lang na ibalik si Loren sa Senado. Napakahaba ko na ho nagsalita. Pasensya na kayo, na-miss ko kayo. No? Basta makakasama, tandaan po nyo. 3 taon, 2 buwan natitira sa binigay nyo sa akin termino. Ambisyon ko po, siyempre magpapalitan kami noon, bago noon, June 30, 2016. Dapat to bago nung dumating yung araw na yun, maharap ko maski sino man at masabi kong ito ang pinagtulong-tulungan natin. Napakalayo na sa dinatnan natin. Mukhang tama ang tinahak nating landas noong 2010. Magagawa po yan ng mas mabilis pa. Basta nandiyan kayo, dahil kayo naman talaga ang lakas namin. Kayo ang boss namin. Kailangan namin ang tulong nyo ngayon. Maraming salamat po. Magandang hapon sa lahat.